Panghuling chapter. Were you stressed lately? Tanong ng OGYN doctor kay Monica. Sinunod. Medyo Doc? Sagot niya. Naalala ang mga pinagdaanan niya ng mga nagdaang linggo. Okay naman ang ultrasound. Try to avoid anything na makakapagpa-stress sa'yo, Leon lang ang nakikita kong dahilan kung bakit sumakit ang puson mo, even your laboratory results are normal. Remember kung anong nararamdaman mo ay nararamdaman din ng baby mo, kaya kung stressed ka, mai-stress din si baby, Kai. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Yes, Doc. Sagot niya, pinatayo na siya nito mula sa kinahihigaan, katatapos lang siya nitong eye ultrasound. Binigyan siya ng doktor ng race eta, matapos makapagbayad ay lumabas na siya ng klinik. Sinalubong naman siya ni Lorenzo na naghihintay sa labas ng doctor's clinic. How's your check-up? Tanong nito sa kanya. Okay naman daw ang ultrasound pati ang mga laboratory result. Baka dahil lang daw sa stress, paliwanag niya. Tumanggaw-tango ang lalaki. Let's try to avoid anything that will give you stress para hindi na maulit ang pagsakit ng puson mo. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Pwede ba tayong dumaan sa pharmacy? Bibilhin ko lang yung mga nireseta ni Doc, tanong niya. Sure, let's go, yaya ni Lorenzo sa kanya at lumabas na sila ng hospital. Magkasunuran sila habang naglalakad, nasa likuran siya, hindi niya mapigil ang mapatitig sa likuran ng asawa. Wala nang saysay kung itatanggi pa niya sa sarili ang nararamdaman. Kanina, nang maghiwalay sila sa elevator ay tinanggap na niya sa sarili ang tunay na nararamdaman para kay Lorenzo. Mahal na niya ang asawa. Bagaman hindi pa nagtatagal mula nang sila ay may kasal ay hindi na niya maitanggi pa sa sarili na tuluyan nang nahulog ang damdamin niya sa lalaki. Noon pa man ay may nararamdaman na siya para rito at habang tumatagal na nakakasama at nakakaharap niya ang lalaki ay mas lalong lumalalim iyon. Hindi lang niya maamin sa sarili niya noong una dahil natatakot siya na walang katugan ang damdamin niya. But she knew that it will be useless to refuse to give in to her feelings, they are married and are going to have a child together. They are literally starting a life together. Kaya ano pang saysay ang itanggi ang tunay na damdamin niya. Nang marealize niya iyon ay para siyang nagkaroon ng kakaibang sigla at lakas ng loob. Gagawin niya ang lahat para mahalin rin siya ni Lorenzo. Kahit gaano katagal ay maghihintay siya hanggang sa kayanang magbukas ng puso ni Lorenzo para sa kanya. Were you stressed lately? Tanong ng OGYN doctor kay Monica. Sinunod. Medyo Doc? Sagot niya. Naalala ang mga pinagdaanan niya ng mga nagdaang linggo. Okay naman ang ultrasound. Try to avoid anything na makakapagpa-stress sa'yo, Leon lang ang nakikita kong dahilan kung bakit sumakit ang puson mo, even your laboratory results are normal. Remember kung anong nararamdaman mo ay nararamdaman din ng baby mo, kaya kung stressed ka, mai-stress din si baby, Kai. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Yes, Doc. Sagot niya, pinatayo na siya nito mula sa kinahihigaan, katatapos lang siya nitong eye ultrasound. Binigyan siya ng doktor ng race eta, matapos makapagbayad ay lumabas na siya ng klinik. Sinalubong naman siya ni Lorenzo na naghihintay sa labas ng doctor's clinic. How's your check-up? Tanong nito sa kanya. Okay naman daw ang ultrasound pati ang mga laboratory result. Baka dahil lang daw sa stress, paliwanag niya. Tumanggaw-tango ang lalaki. Let's try to avoid anything that will give you stress para hindi na maulit ang pagsakit ng puson mo. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Pwede ba tayong dumaan sa pharmacy? Bibilhin ko lang yung mga nireseta ni Doc, tanong niya. Sure, let's go, yaya ni Lorenzo sa kanya at lumabas na sila ng hospital. Magkasunuran sila habang naglalakad, nasa likuran siya, hindi niya mapigil ang mapatitig sa likuran ng asawa. Wala nang saysay kung itatanggi pa niya sa sarili ang nararamdaman. Kanina, nang maghiwalay sila sa elevator ay tinanggap na niya sa sarili ang tunay na nararamdaman para kay Lorenzo. Mahal na niya ang asawa. Bagaman hindi pa nagtatagal mula nang sila ay may kasal ay hindi na niya maitanggi. Pasasarili na tukuyan ng nahulog ang damdamin niya sa lalaki. Noon pa man ay may nararamdaman na siya para rito at habang tumatagal na nakakasama at nakakaharap niya ang lalaki ay mas lalong lumalalim Leon. Hindi lang niya maamin sa sarili niya noong una dahil natatakot siya na walang katugan ang damdamin niya.
But she knew that it will be useless to refuse to give in to her feelings. They are married and are going to have a child together. They are literally starting a life together. Kaya ano pang saysay ang itanggi ang tunay na damdamin niya. Nang marealize niya iyon ay para siyang nagkaroon ng kakaibang sigla at lakas ng loob. Gagawin niya ang lahat para mahalin rin siya ni Lorenzo. Kahit gaano katagal ay maghihintay siya hanggang sa kayanang magbukas ng puso ni Lorenzo para sa kanya. Naalimpungatan si Monica nang makarinig ng ungol, bumangon siya mula sa pagkakahiga at tiningnan si Lorenzo na natutulog sa sahig. Tila nananaginip ito dahil nakakunot ang noo nito habang nakapikit at may ilang butil ng pawis sa noo nito. Bahagya ring nagpapabelang-belang ang ulo nito at may naririnig siyang ibinubulong ng lalaki. Dagdag, dagdag, bumaba siya sa kama at sinubukan itong gisingin. Lorenzo, sabi niya kasabay ang marahang pag-alog sa dibdib nito. Dagdag, patuloy pa rin ang pag-ungol ng asawa. Lori, narinig niyang sabi nito. Lalo niyang nilakasan ang pag-alog sa katawan nito. Lorenzo, gising, nananaginip ka. Kinakabahan siya dahil baka binabangungot na. Ito dahil hindi pa rin ito magising. Lorenzo, tinapik-tapik na niya ang pisngi nito, nang sa wakas ay damilat ito at parang hingal na hingal. Okay ka lang. Nananaginip ka. Sandal, ikukuha kita ng tubig. Sabi niya at pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay nakaupo na mula sa kinahihigaan si Lorenzo, nakayuko at sapo ng isang kamay ang noo. Heto, uminom ka, inabot niya kay Lorenzo ang tubig at naupo sa harap nito. Kinuha naman ng asawa ang tubig at inubos ang laman ng baso. Okay ka na? Tanong niya nang ailapag nito ang baso. Marahang tumango si Lorenzo. Salamat. Masama yata ang panaginip mo, akala ko ay binabangungot ka na. Sino si Lori? Binabanggit mo siya kanina habang nananaginip ka. Diretsong sabi niya, huli na para bawiin niya iyon. Tila natigilan naman si Lorenzo dahil sa sinabi na laya. Hindi siguro nito inaasahan ang pagtatanong niya. Sa nakalipas na ilang linggo ay tuluyan ng napalagay ang loob niya bilang asawa ni Lorenzo, nakatulong ang pagpapakatotoo niya sa nararamdaman. Ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang mahalin rin siya nito kaya naman wala na siyang balak pa na pigilan pa ang sarili na alamin ang lahat-lahat sa asawa. Siya ba yung babae sa nakatagong picture na nasa study room? Halos pabulong na tanong niya. Kumunot ang noo ng kaharap. Nabahala naman siya dahil baka isipin nito na pinakialaman niya ang gamit ni Lorenzo. Pasensya ka na. Nung nagising ako na wala ka dahil kinuha mo ang mga gamit ko ay hinanap kita. Pumasok ako sa study room mo dahil akala ko ay nandoon ka, hindi ko sinasadyang pakialaman ang mga gamit mo, nakita ko lang iyon na nakapatong sa lamesa. Mahabang paliwanag niya. Nakita niyang nabawasan ang kunot sa noo ng binata kaya nakahinga na siya ng maluwag. Lalo siyang nagkalakas ng loob na magtanong pa. Siya ba si Lori? Nagpakawala muna ng isang buntong hininga si Lorenzo bago tumango. She was my girlfriend, mahinang sabi nito. Nasaan na siya? Patuloy pa ring tanong niya. She's gone, malungkot na sagot nito. Ako ba ang dahilan? Naramdaman niya na parang may kumurot sa dibdib niya. Naisip niya na kung hanggang ngayon ay napapanaginipan pa rin ni Lorenzo ang babae, ibig sabihin ay may nararamdaman pa rin ang kanyang asawa para kay Lori. At hindi man niya gusto ay nakaramdam siya ng guilt, paano kung siya nga talaga ang dahilan kung bakit naghiwalay ito at si Lorenzo? Subalit kaagad ding nawala ang naramdamang guilt nang umiling ang asawa. Matagal na siyang wala bago pa man may mangyari sa ating dalawa. Tila lalo pang lumalim ang lungkot na nakabakas sa mukha nito. Anong nangyari? Nakipaghiwalay ba siya sa iyo? She died. Natutap niya ang dibdib dahil sa narinig, hindi niya iyon inaasahan. I'm sorry, ang tanging nasabi niya. It was my fault that she's dead, naguluhan siya sa huling sinabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya nito, tila nagtatalo ang isip kung sasagutin ba ang katanungan niya. Makalipas ang ilang sandal, bumantong hininga ito at nagsimulang magkwento. She was my girlfriend for 10 years. Gusto niyang makapagbarko dahil gusto niyang malaybot ang mundo kaya hinayaan ko siya. Last year, I planned to propose to her pagbaba niya. Pero hindi ko alam na nabuntis siya ng kasamahan niya sa barko. Inilihim niya sa akin Leon. Bakas ang fault sa boses nito habang nagkukwento. Halos hindi na siya humihinga sa pakikinig.
Hindi siya kumibo at hinintay na magpatuloy si Lorenzo. Nalaman ko lang na buntis siya nang nakabalik na siya rito. I never felt so betrayed. I was hurt. Ang mas masakit pa, hindi siya nagawang panagutan ng nakabuntis sa kanya dahil may pamilya na raw yun dito sa Pilipinas. Nakita niya ang pagtitiim ng bagang nito. Gusto ko siyang sumbatan, pagpapatuloy nito. Pinagmukha niya akong tanga. 10 years, I was faithful to her. I planned my future with her. Alam niya kung gaano ko siya kamahal kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa niya sa akin yun. Nakita niyang inihalamos ni Lorenzo ang kamay sa mukha. Tila gustong burahin ang sakit na nakabakas roon. Pero mahal ko siya kaya pinili ko siyang patawarin. Kahit na alam kong sa ibang lalaki ang pinagbubuntis niya, pinilit ko yung tanggapin. Kaya lang, ang hirap pala. Dahil sa tuwing magkasama kami, wala akong ibang naaalala kundi ang kataksilan niya. I still love her pero hindi ko pala kayang tanggapin ang ginawa niya. I was not happy anymore. Every time I looked at her, I no longer see the girl I planned my future with. Parang ibang tao na siya. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya kahit na nagmamakaawa siyang huwag ko siyang iwan. This time hindi na naitago ni Lorenzo ang emosyon. Tumulo ang luha nito. Ngayon lang siya nakakita ng lalaking umiiyak, bakas na bakas ang paghihirap ng kalooban nito. At nasasaktan siya sa nakikita niya. Awang-awa siya rito, hindi dahil mukha itong mahina dahil sa pag-iyak. No, he was far from being weak. Dahil labis-labis ang sakit na kinikimkim nito kaya hindi na napigil ang bumuhos ng ganoon ang emosyon ng lalaki. Paulit-ulit siyang nakiusap na balikan ko, na patawarin ko, pero nagmatigas ako. I gave her hope that we could still be happy together, na kaya ko pa rin siyang tanggapin sa kabila ng lahat pero ako rin mismo ang sumayra ng pag-asang iyon because I just couldn't be with her anymore. So I moved on. I ignored all her calls, I shut her out because I cannot forgive her for what she has done. Huminto ito at napapikit ng mariin, bakas ang pait sa mukha nito. 4 days, wala akong narinig sa kanya, I thought she was moving on, too. Pero hindi ko alam, parang may bamara sa lalamunan nito. Hindi ko alam na ipinalaglag pala niya ang batang ipinagbubuntis niya. This time ay napasinghap slay sabay tutop sa bibig. What? Mahinang bulong niya, unconsciously ay napahawak siya sa sariling puson. Kaya lang hindi kinaya ng katawan niya, masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Naisugod siya sa ospital ng mga magulang niya but it was already too late, masyado ng maraming dugo ang nawala sa kanya. She didn't survive. When I arrived at the hospital she's already gone. Hindi ko man lang siya nakausap para ibigay yung kapatawaran na paulit-ulit niyang hiningi. Muli na namang umagos ang luha sa mga mata nito. Oh my God, bulong niya na may kasamang singhap. It was not what she had expected. Ang akala niya ay naghiwalay lang ito at ang dating kasintahan. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat sa kanya kung bakit sa tuwina ay may lungkot na lagi niyang naaaninag sa mga mata nito. Her husband is not just in pain, he is also filled with guilt and regret. She felt her heart breaking for him. I was so guilty. Alam kong kailangan niya ko pero pinabayaan ko siya. I could have not shut her out, I could have stayed as her friend. Alam kung kailangan niya ng masasandalan ng mga panahon na yon. She was so vulnerable during that time at pinabayaan ko siya. Kung hindi ko yun ginawa ay hindi niya maiisipang ipalaglag ang ipinagbubuntis niya. Sana ay buhay pa siya. It was my fault that she's dead. Hindi mo kasalanan. God rest her soul, but it was her choice to abort her baby. You did what you had to do. It wasn't your fault. Nanginginig ang boses na sabi niya, hindi niya alam na umiyak na rin pala siya. At kung nandito siya ngayon, alam kong hindi kanya sisisihin sa nangyari sa kanya. Pero wala na siya. Hindi na ko makakahingi ng tawad sa kanya at hindi ko na rin maibibigay nagkapatawaran na ilang ulit niyang hiningi. All that's left are pain and regret, and I have to live with that for the rest of my life. I don't deserve to be happy, I don't deserve anything except for this misery. And for a long time I was miserable, that's why I took a leave of absence. I did nothing but drown myself with pain and agony. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na kalimutan ang nangyari sa kanya.
Until I can no longer stand the loneliness kaya noong last day ng company outing ay sumunod ako sa Batangas. I wanted to get away from myself pero nang nandoon ako I couldn't bring myself na makihalubilo sa inyo. How can I be happy being alive when Lori is dead? Nang datnan mo ako sa cottage I was even planning to drown myself, but you came, I invited you in because I was afraid that I would go through with what I was thinking. You see, I was a coward. I can't even let myself free from this agonizing pain. Because I know I deserve this. I deserve to be miserable. Mapait ang tinig na sabi ni Lorenzo. Hindi yan too. You have to forgive yourself. Hindi mo kasalanan ang nangyari. You don't deserve this pain. Hindi ka dapat maging miserable sa isang bagay na hindi mo kasalanan. Hinawakan niya ang kamay nito. You deserve to be happy. You deserve to be loved. Napako ang mga mata nitong basa ng luha sa kanya. How can you say that? Mahinang sabi nito. Tiningnan niya rin ito sa mga mata, pinigilan niya ang kumurap at humugot muna ng malalim na buntong hininga upang ipunan ang lakas ng love bago nagsalita. Because I have learned to love you. Napakurap-kurap ito habang nananatiling nakatingin sa kanya, at pagkatapos ay umiling subalit hindi ito nagsalita. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito, at pagkatapos ay tumayo at lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa habang nakatingin sa espasyong iniwan nito. Nginitian niya ang lalaki na papalabas ng study room. Natigilan pa ito nang makita siya at akmang liwas sa kanya subalit nilapitan niya ito at sinalubong. Hi, I made breakfast. Kumain na tayo. Niaya niya rito, kulang na lang ay ibukan niya ang dalawang braso para harangan ito. Nasense yata ng lalaki na hindi ito makakaiwas sa kanya kaya walang kibo na nagpatyanod na lang at nagtungo sa lamesa upang kumain, sumunod naman siya rito. Halos sabay silang naupo sa hapagkainan. Nilagyan niya muna ng pagkain ang plato nito. Sandali ipagtitimpla muna kita ng kape, akmang tatayo siya subalit pinigilan ni Lorenzo ang isang braso niya. What are you doing? Kunot noong tanong nito. Magtitimpla ng kape, sagot niya. No, I mean what are you doing? Marlang ulit nito. Ano ba sa tingin mo? Tanong niya, muling bumalik sa pagkakaupo. Binitiwan ni Lorenzo ang braso niya. Kung naaawa ka sa akin, don't. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng simpatiya mo. I thank you sa pakikinig mo kagabi pero you don't have to do this just like how you don't have to pretend to have fallen in love with me. Matiim ang ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi iyon. Hindi kita kinaaawaan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi rin ako nagpapanggap na mahal kita. Sinabi ko yun dahil yun talaga ang nararamdaman ko. Umayos pa siya ng upo paarap rito na parabang sa pamamagitan yun ay mararamdaman nito ang sinseridad niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Hayaan mong mahalin kita, let me love you, hayaan mong tulungan kitang mabura ang sakit na nararamdaman mo. You cannot undo the past but you can choose to start over. Pwede mong kalimutan kung anuman ang nagpapasakit sa kalooban mo. Puno ng emosyon na sabi niya rito. Umiling si Lorenzo at sinalubong ang titig niya at pagkatapos ay mapait ng ngiti. Hindi ko magawa. Bakit? Na-frustrate na tanong niya. Maybe because it was my price to pay, malungkot na sabi ni Lorenzo. Monica was staring back at him, her eyes were almost begging, he saw that she is aching for him to say what she wanted to hear. Sa akala ba nito ay hindi niya sinubukang patawarin ang sarili at kalimutan ang nangyari kay Lori? Sinubukan niyang gawin iyon, pero sa tuwi na ay napupuno ng guilt ang pagkatao niya, mas lalo siyang nagiging miserable. Muntik na rin niyang mapabayaan ang trouble dahil roon that's why he took a leave of absence. And after what happened between him and Monica that night, akala niya ay unti-unti na siyang nakakalimot, he was finally starting to feel normal again. Dinadalaw man ng lungkot ay paminsan-minsan na lamang at hindi na ganoon katindi ang guilt na nararamdam niya, he was no longer in misery. And just when he thought he could be happy again, heto na naman at parang hinihila na naman siya ng sariling konsensya kaya napanaginipan niya na naman si Lori, para bang ipinapaalala na naman sa kanya ang sakit at paghihirap na dapat ay maranasan niya. Tila ba isa iyong kulungan na hindi niya matakasan. Kaya kahit naman gustuhin niya na ibalik ang pagmamahal na inihahahin ng asawa sa kanya ay hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung paano.
Dahil paano magiging masaya ang asawa sa kanya kung siya mismo ay hindi niya kayang ibigay iyon sa sarili niya. Hindi siya manhid at hindi rin siya ipokrito, alam niyang sa kaibuturan ng puso niya ay may nararamdaman siya para kay Monica, even if he wasn't sure if it was love or just a simple affection, alam niya, somewhere in his heart ay may inukupang espasyo ang asawa. Mahirap para sa kanya na ipakita iyon kay Monica, mas madali pa ang dumistansya rito at hayaan ang sarili na mamuhay sa sakit at pait na dinaranas niya. No, it was not. Mariing sagot ni Monica sa kanya. Kahit gaano ka pa magpakalunod dyan sa guilt mo, hindi ako titigil hanggat hindi ka nakakaahon dyan. Mahal kita and you are my husband. We made a promise through thick and thin, sa hirap at ginhawa. Our marriage may be arranged at sa pilitan pero wala akong balak na hindi tuparin ang ipinangako ko sa harap ng huwes. Hindi kita susukwan, tandaan mo yan. Puno ng determinasyon na sabi nito. Tumayo si Monica upang yakapin siya. Nabigla siya sa ginawa ng asawa kaya hindi kaagad siya nakapag-react. Hindi ko basta-basta isusuko ang pagmamahal ko para sa'yo. Kahit gaano katagal, maghihintay ako, hanggang sa kaya mo nang ibalik ang pagmamahal ko. How he wished na kayang tuparin ng asawa ang mga sinasabi nito, dahil kahit siya ay sumuko na sa sarili niya. For the past few days ay halatang iniiwasan siya ni Lorenzo. Kahit na sabay silang pumapasok ay hindi naman siya kinikibo nito at kung umuwi ay gabing-gabi na. Pag-uwi naman nito sa bahay ay magbibihis lang ito. Sa study room na rin natutulog ang asawa. Hinayaan niya lang muna ito, marahil ay kailangan lang nito ng espasyo. Hindi naman madali ang pinagdadaanan nito. Mabuti sana kung simpleng pakikipaghiwalay lang ang dinaramdam nito pero may buhay na nawala and she can only imagine how much pain Lorenzo is in right now. Sa palagay niya ay nang mag-open up ang lalaki ay nagbukas din ang sugat na kinikimkim nito and she knew he needed time to heal. Pero mahigit isang linggo na ang lumilipas, at hindi na siya makakapayag pa na ipagpatuloy pa ni Lorenzo ang pagmumuukmak. She knew he needed her help, and she was not about to let her husband drown in his own sorrow. And enough is enough. Sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. And a good food helps with pain. Kaya naman heto siya at naglalakad pabalik sa opisina upang dalhin ang nilutong pagkain para kay Lorenzo. She knew it was a cliché but clichés are cliché for a reason, right? Wala siyang idea kung nakakakain pa ba ito ng maayos at sa totoo lang ay nag-aalala na siya, lalo pa at napansin niya na tila nangayayat ito ng kaunti. Alam niyang nasa opisina ito dahil tinawagan niya kanina ang secretary nito upang kumpirmahin iyon at tinanong rin niya kung may iba pang pupuntahan ang asawa, wala naman daw, kaya naman bumalik siya ng opisina bitbit ang pagkain na pinaghirapan niyang lutuin. Kumatok muna siya bago niya buksan ang pinto. Nagulat pa siya dahil hindi nag-iisa roon ang asawa. May kasama itong tatlong lalaki at tila importante ang pinag-uusapan ng mga ito. Napaatras siya dahil sabay-sabay na napatingin ang mga ito sa kanya. Sorry, hindi ko alam na may meeting ka, hindyang paumanhin niya kay Lorenzo. Good evening, excuse me, sabi naman niya sa mga kausap nito. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang mga tao sa loob at lumabas na ulit siya ng opisina ng asawa. Naupo na lang siya sa upuan sa table ni Thelma at hinintay na matapos ang meeting sa loob. Lumipas na ang isang oras ay hindi pa rin lumalabas ang mga kausap ni Lorenzo, nagsawa na siya ng kakascroll down ng Facebook sa cellphone niya ay wala pa ring bakas na malapit nang matapos ang meeting ng mga ito, hanggang sa makaramdam na siya ng antok. Ipinikit niya na lang muna ang mga mata upang ipahinga iyon. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Naalimpungatan lamang siya nang makaramdam ng mga tapik sa balikat niya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakatayo na si Lorenzo sa harap niya. Bakit nandito ka pa? Tanong nito. Pupungas-pangas na tumayo siya mula sa kinauupuan. Tapos na ang meeting mo. Sa halip ay tanong niya. Tumango si Lorenzo bilang tugon. Bakit nandito ka? Dinalhan kita ng pagkain, pasensya ka na, hindi ko naman kasi alam na may meeting ka pala. Ilang araw ka na kasing laging ginagabi kaya nag-aalala na ako na baka hindi ka na nakakakin ng maayos. Parang nangayayat ka na din kasi. Medyo humumpak na ang mga pisngi mo. Akmang hahawakan niya ang pisngi nito subalit kaagad na umiwas ang asawa. Nasaktan siya sa iginawi nito pero ipinagwalang bahala na lamang niya iyon. You didn't have to do that,
sabi ni Lorenzo at tinalikuran siya upang bumalik sa loob ng opisina. Alam ko, pero gusto ko. Sumunod siya rito bitibit ang mga dalang pagkain. Sinabi ko sa'yo na gagawin ko ang lahat hanggang sa matutunan mo rin akong mahalin and I intend to do just that. Natutunan niya na kakayanin pala niyang maging agresibo para sa taong mahal niya. Sabi ni Thelma, hindi ka pa raw lumalabas ng opisina mula kanina, hindi ka rin naman daw nagpa-deliver kaya alam kung hindi ka pa kumakain. Ipinatong niya ang mga dala sa mesa sa visitors lounge, tinanggal ang mga papeles na nakakalat doon at pinatas ng maayos sa isang table. Upo ka na, maghahain ako, namimiss na rin kitang kasabay kumain, sabi niya kay Lorenzo na nakatayo lamang, pinagmamasdan ang ginagawa niya. Ilang saglit pa siyang tinitigan nito bago sumunod. Marahil ay gutom na talaga ito kaya nagsimula na ring kumain nang matapos siyang maghain. Sino yung mga kamiting mo kanina? Parang seryoso ang pinag-uusapan nyo. Tanong niya matapos lunukan ang ninunguya. Kunot ang noo naman at tiningnan siya ni Lorenzo, tila hindi makapaniwala sa tanong niya. Hindi mo kilala kung sino yung mga kausap ko. Mga boss natin yun, SI Mr. Tantenko at Sir Chua. Napamulagat naman siya, SI Chairman at Vice Chairman. Kung nagmumura lang siya ay napamura na siya. Hindi niya nakilala ang dalawa dahil bukod sa litrato niya lang nakikita ang mga ito ay hindi naman niya masyadong natingnan ang mga kausap ni Lorenzo kanina. Tumango lang si Lorenzo bilang tugon. Hindi ko alam na ganyan kakagaling na arkitekto dahil sinadya ka pa talaga nila rito sa mismong opisina mo para kausapin. Hilalas na sabi niya, anong pinag-usapan nyo? May bagong project ka na naman. Tanong niya. Tumango ang binata nang hindi tumitingin sa kanya. Ano? High-rise ulit o subdivision? High-rise, sagot nito. Saan? Pag-uusi sa niya. Sa China, this time he looked at her. Ha! Napamaang na sabi niya. Anong sabi mo? Tinanggap mo ba? I told them I'll think about it, but I am thinking of taking it. Seryoso ang mukhang sabi nito. Gusto niyang sabihin na huwag na nitong tanggapin ang proyekto. Ayaw niyang mapalayo ito sa kanya. Pero kung pipigilan niya ito ay para na rin niyang ipinag-Kate ang isang magandang oportunidad para sa karera nito. Ganun ba? Ang tangi na lamang na sabi niya. Ito siguro ang kailangan ko, ang lumayo muna. Maybe I need to find myself to fix it, para maibigay ko sa'yo ang sarili ko ng buong buo, their gaze locked. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? I think I have learned to have feelings for you, too. Seryoso ang mukhang sabi ng asawa. Gusto niyang mapasinghap sa narinig. Hindi ba't ito ang gusto niyang mangyari? Ang mahalin rin siya ng asawa. Ang sarap pakinggan na mahal rin siya nito. Napuno ng galak ang dibdib. But a part of her was scared. Ibig sabihin, mahal mo rin ako. Puno ng pag-asang tanong niya. Hindi ako sigurado kung pagmamahal nga ba talaga itong nararamdaman ko para sa'yo. Napakunot ang noo niya dahil sa sagot ng binata. Pinaglalaruan mo ba ko? Gusto na niyang maiyak. Theta, umiling ang asawa. That's why I think I needed to get away. I need to be sure. Ayokong bigyan ka ng maling pag-asa katulad na ginawa ko kay Lori. Maybe this is a blessing in disguise. Kailangan kong lumayo para hanapin ang sarili ko na nawala nang mawala si Lori. I have feelings for you but I am not sure kung pagmamahal ba iyon or I was just set to live with you for the rest of my life dahil ikaw ang nandyan, layan ang gusto kong masiguro. Just let me go. We can only be happy if I am happy with myself. Ayokong idamay ka pa sa pagiging miserable ko. You promised to wait for me and I need you now to keep that promise. I know it's unfair for you para paghintayin kita sa isang bagay na walang kasiguraduhan, but I need you now to keep that promise. Hindi niya alam kung anong isasagot sa asawa. Lalo lang nadagdagan ang takot niya. Ang akala niya ay mahal na rin siya nito, iyon pala ay hindi pa ito sigurado sa nararamdaman. Maaring nagkakamali ito at nasasanay na lamang sa presensya niya. Tama naman ang lahat ng sinabi nito. At alam niyang wala siyang magagawa kundi hayaan itong lumayo. Anong malay niya, baka pagbalik nito ay naayos na nito ang sarili at pwede na siya nitong mahalin ng buong buo. Kahit walang kasiguraduhan ay kailangan niyang pakawalan muna ang binata at hintayin kung babalik pa ba ito sa kanya. Ganoon naman ang nagmamahal diba, sumusugal. Kailan ang alis mo?
By the end of the week, sagot nito. Gaano katagal ka dun? 6 months. Tuluyan nang tumulo ang luha niya. Ilang araw nang nakalipad si Lorenzo papuntang China kaya naman binabalot ng lungkot at agam-agam ang puso niya. Walang kasiguraduhan kung babalik ito sa kanya pero handa siyang maghintay, Leon naman ang ipinangako niya kaya dapat lang natuparin niya iyon. 6 na buwan itong mawawala, baka nakapanganak na siya noon. Natigil ang pagmumakmak niya nang marinig ang doorbell. Kunot-noo niyang tinungo ang pinto, wala naman siyang inaasahang bisita. Nagulat siya pagbukas ng pinto at makita kung sino ang nakatayo roon. Amy, bulalas niya nang makita ang kaibigan na may dalang malita. Surprisal na kangiting sabi nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? May dala ka pang malita, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Hindi mo ba muna ako papapasukin? Sa halip ay sagot ng kaibigan. Sorry, tuloy ka, niluwagan niya ang bukas ng pinto upang makapasok ang kaibigan. Tinulungan pa niya itong hilahin ang malita nito papasok sa loob. Nasa loob ka na, sagutin mo na ang tanong ko. Kapag kuwan ay sabi niya sa kaibigan. Kinausap ako ng jowa mo. Samahan daw muna kita rito, mixing paliwanag ng kaibigan. Si Lorenzo, nagtataka pa ring tanong niya. Oo, may iba pa ba? Sagot naman ni Amy. Bago siya umalis kinausap niya ko, nag-aalala siya na may iwan kang mag-isa rito kaya ang sabi niya samahan daw kita. Hindi naman niya mapakiusapan ang mama niya dahil baka raw hindi ka makomportable kung ang nanay niya ang makakasama mo rito at alam din niyang hindi maliwan ni Tita Zenny ang grocery store kaya naman ang best option, ako. Mahabang palwanang ni Amy. Talaga, ang tanging nasabi niya, kahit nalulungkot at nag-aalala dahil sa pag-alis ng asawa ay nakasilip siya ng kaunting liwanag at nakadama ng kaunting kagalakan. Kahit pala umalis ito ay nag-aalala pa rin si Lorenzo sa kapakanan niya. Huwag ka ng masad friend, sibal ni Amy sa kanya. Makabubuti nga siguro talaga para sa inyo ang pag-alis niya. Nalkwento na niya kay Amy ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Lorenzo na tumuloy sa China, maging ang nangyari kay Lorenzo ay ikinwento rin niya. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Amy kaya hindi siya nangangamba na magkukwento ito sa ibang tao. Isa pa ay matalik silang magkaibigan, bata pa ay nakasanayan na nila na sabihin ang lahat ng nangyayari sa isa't isa. Natatakot lang ako na habang nandoon siya ay marealize niya na hindi niya pala ako mahal, na yung nararamdaman niya ay dahil lang napasubo na slaya at nakasanayan lang niya ang presence ko. Kapag nagkaganoon, paano kung hindi na siya tuluyang bumalik sakin? Hindi ko na yata kaya kung mawawala pa si Lorenzo sa buhay ko. Malungkot na sabi niya sa kaibigan. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan. Sa palagay mo ba kung hindi ka mahal nun, mag-e-exert ba yun ng effort para masigurong hindi ka maliwang mag-isa rito? Mahal ka na nun, kailangan niya lang marealize yun sa sarili niya at mangyayari lang iyon kapag nabuo na ulit niya kung anuman ang nasira sa pagkatao niya. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Magtiwala ka lang, at saka imposibleng hindi bumalik yun, bahay niya to Sabi ni Amy sabay tawa sa sarili dahil sa huling sinabi. Puro ka naman kalokohan reklamo niya sa kaibigan. Pinatatawa lang kita. Kanina ka pa kasi nakasimangot, sige ka ba kapag lumabas yung inaanak ko pumangat yan dahil sa sama ng loob mo siya pinaglilihi. Pananakot pa nito sa kanya. Ay ewan ko sayo. Kunwari ay inis na sabi niya sa kaibigan. Pero ang totoo ay masaya siya na naroon ito, kahit paano ay hindi siya gaanong malulugmok sa lungkot at naroon ito upang alalayan siya. Mabilis na lumipas ang 6 buwan, pero wala man lang siyang natatanggap maski isang tawag mula kay Lorenzo. Hindi siya nag-aalala na baka kung napaano na ito sa China dahil nalaman niya mula sa mama nito na regular na tumatawag doon ang asawa, kaya alam niyang maayos ang kalagayan nito. 6 na buwan na ang tiyan niya. Alam na rin niya ang gender ng magiging baby nila, baby boy. Lagi rin niyang ina-update ang lalaki sa mga nangyayari sa kanya lalo na kung may kinalaman sa baby nila. Sa pamamagitan ng messenger nga lang, hindi kasi niya alam ang number na ginagamit nito sa China. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon na kuhanin iyon sa kanyang biyenan dahil sigurado siya na hindi rin naman sasgutin ni Lorenzo ang tawag niya. Kaya naman sa messenger na lang niya ito ina-update. Nakikita naman niya na nababasa ng lalaki ang mga messages niya, ayos na yun para sa kanya. Nang umalis ito ay sa kanya lang ito pinadalhan ng friend request sa Facebook pero ang messenger lang ang inapprove ng lalaki,
Pwede na rin dahil sa pamamagitan yon ay nagagawa niyang sabihin rito ang mga nangyayari sa kanya kahit na hindi ito sumasagot. Kabuuanan na ng tiyan niya kaya naman hindi na siya pumapasok sa trabaho. Lagi na ay nasa bahay lang siya, nakakaalis lang siya kapag kasama niya si Amy dahil medyo hirap na siyang maglakad at natatakot rin siyang mapaanak nang wala sa oras tapos ay nag-iisa pa siya. Theta. Nakabili na rin siya ng mga gamit para anak nila. Si Amy ang kasama niyang namili ng lahat ng iyon. Mas masarap siguro sa pakiramdam kung silang dalawa ni Lorenzo ang pumili at bumili ng mga gagamitin ng anak nila, lalo pa at lalaki iyon. Pero malaki ang pasasalamat niya kay Amy dahil hindi siya pinabayaan ng kaibigan. Pati mga pictures ng mga gamit ng anak nila ay pinadadala niya kay Lorenzo sa pamamagitan ng messenger. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik ang asawa. Nabalitaan niya mula kay Amy na nakabalik na ang isang engineer na kasama ni Lorenzo na nagpunta sa China noon pang nakaraang linggo, kaya naman hindi niya maiwasang matakot na baka talagang hindi na babalik ang asawa sa kanya. Dahil sa naisip ay hindi niya maiwasan ang mapaiyak. Hindi na niya mabilang kung ilang beses ng palm attack ang luha niya magmula nang umalis si Lorenzo. Nagpapasalamat na lang siya na hindi naapektuhan ang pagbubuntis niya. Sinisigurado niya na regular ang check-ups niya at iniinom niya ng maayos ang mga gamot na inireseta sa kanya kaya siguro matatag ang kapit ng baby. Kapag hindi bumalik si Lorenzo hanggang makapanganak siya ay siya na mismo ang aalis sa bahay nito at lalayo. Malinaw naman na sigurong senyales iyon na hindi talaga siya nagawang mahalin ng napangasawa. Hindi naman na siguro tutol ang nanay niya kapag sinabi niya rito ang naging sitwasyon nila ni Lorenzo. Kung talagang hindi siya magawang mahalin ng asawa ay wala na siyang magagawa. Hindi na niya hihintayin pang bumalik ito at paalisin Sly sa buhay nito. Sly na ang magkukusa, masakit pero kailangan niyang magpakatatag para sa kanila ng magiging anak niya. Dahil sa naisip ay lalong naging masagana ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Pinahid niya iyon at tumayo mula sa kinauupuan. Kaysa maawa sa sarili ay aabalahin na lang niya ang cereal. Inilabas niya mula sa mga paper bags ang mga pinamailing second set baby clothes, pati ang higaan at una na kasama ng binili nilang crib ay kinuha rin niya, lalaban niya na lang iyon, kahit na bago ang mga gamit na iyon ay gusto pa rin niyang makasiguro na malinis iyon at walang bakterya dahil alam niya na marami nang humawak na mamamimili doon. Kasalukyan siyang nag-iipon ng tubig sa washing machine nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Amy, ikaw na ba yan? Bakit maaga ka? Sigaw niya sa pag-aakalang si Amy ang dumating. Emil, sigaw ulit niya nang hindi makarinig ng sagot. Kinabahan naman siya, paano kung pinasok siya ng magnanakaw? Pero imposible dahil naka-automatic lock ang pinto nila at isa pa ay mahigpit ang security sa building na iyon, hindi basta-basta makakaakyat ang kung sino sa residential floor kung hindi naman doon nakatira. Wala Sly ang choice kundi silipin kung sino ang pumasok. Baka hindi lang siya narinig ng kaibigan. Emil, ikaw ba yan? Sigaw ulit niya habang papalabas ng laundry area. Bakit hindi ka sumasagot? Natigilan siya nang hindi si Amy ang nakita niya. Sa halip ay si Lorenzo ang nasa harapan niya. Nakatingin rin ito sa kanya. Makailang beses pa siyang kumurap upang masiguro na hindi siya dinadaya ng paningin niya. Hi, anang boses na kahit yata ilang taon niyang hindi marinig ay makikilala pa rin niya. Lorenzo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Halos hindi niya marinig ang sariling tinig dahil sa lakas ng pagtatambal ng dibdib niya. Hey, kamusta ka? Tanong nito sa kanya. Hindi agad siya nakasagot dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya, gusto niyang umiling para sabihing hindi siya okay. Dahil sobrang namiss niya ito subalit parang pati leeg niya ay naninigas kaya tuloy bahagya lang na pamaling ang ulo niya pero ang mga mata niya ay nanatiling nakapako rito. Ni ayaw man lang niyang kumurap dahil baka niloloko lang siya ng paningin niya at ayaw niyang mawala ang lalaki sa harap niya kung imahinasyon niya lamang ito. Pero nang magsimula itong humakbang palapit sa kanya ay tila nagkaroon naman ng sariling isip ang mga paa niya, unti-unti yung umatras, natakot siya bigla. Paano kung umuwi lamang ito para makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya? After all, hindi naman nito ipinangako sa kanya na pag bumalik ito ay siguradong mahal nga siya talaga nito. Paano kung habang nasa China ito ay doon ito na-realize na hindi pala talaga siya mahal nito at ngayong naayos na nito ang sarili ay gustuhin na nitong magsimula ng panibagong buhay nang hindi siya kasama?
Ang daming tumatakbo sa utak niya nang bigla siyang haklitan ni Lorenzo upang yakapin. I missed you, Masu, yung sabi nito. Hindi na niya napigilan ang sarili at muli ay bumagsak ang mga luha niya, but this time alam niyang luha na iyon ng kaligayahan. Hindi naman siya mamimiss ni Lorenzo kung wala itong pagmamahal para sa kanya. Many times, I wanted to come home, sabi nito sa kanya nang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Wala pa kung isang buwan na nalalayo sa iyo ay para na kung mababaliw sa pananabik na makasama ka ulit. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan kahit isang beses kung totoo yan? Hindi man sinasadya ay may panunumbat na humalo sa tono niya. I'm sorry, hindi mo alam kung anong klaseng pagpipigil ang ginawa ko para lang tiisin na huwag ka man lang kausapin. Ang mga messages na pinapadala mo lang ang nagpapanatili ng katinuan ko. Nangako ako sa iyo na bubuuan ko muna ang sarili ko at kapag kaya na kitang mahalin ng buong pagkatao ko ay saka lang ako babalik sa iyo, kaya iyon ang ginawa ko. While I was away, I was able to find myself. There was a Buddhist temple in China, I was able to stay there, na kapag soul-searching ako, I learned to meditate and let go all of my regret and pain. I learned how to become my old self again. And when I finally realized na kaya na kitang mahalin ng buong buo, wala akong ibang ginasto kundi makabalik kaagad sa'yo. I wanted to tell you, I love you and I can't wait to start our life together, kasama ng baby natin. I'm sorry kung natagalan akong makabalik sa'yo. Umiling siya habang basa ng luha ang mga mata. Hindi bale kung natagalan ka, ang importante nandito ka. Mahal na mahal kita. Akala ko hindi ko na maririnig sa'yo na mahal mo rin ako. Salamat kasi bumalik ka. Patawarin mo ko kung nasaktan kita, pangako ko, magmula ngayon, hinding-hindi ko sasadyain na masaktan ka. Mamahalin kita sa araw-araw kasama ng magiging anak natin. Alam ko, marami akong naging pagkukulang sa'yo pero ipinapangako ko na babawi ako. Hilam na rin sa luha ang mga mata ni Lorenzo at sa panggigilalas niya ay bigla itong lumuhod sa harap niya at sa isang kamay ay hawak ang isang red velvet box na naglalaman ng singsing. Will you marry me again? This time we'll do it right. Who would have thought that he could be so romantic? Hindi na siya makapagsalita sa labis na kasiyahan. Tumango na lang siya habang puno ng luha ang mga mata bilang tugon. Parang alnakot sa kamay niya ang singgaing ng luot bayan ni Lorenzo sa kanya. Nalayakap alya nito ng mahigpit. Habang yakap alya ng asawa ay naramdaman na layang humilab ang kanyang tiyan. Bigla Eli ang napahawak roon. Bakit? Tanong ni Lorenzo. Mangganganak na yata ako, sabi niya rito, mas lalo pang nadaragdagan ang paghilab ng Tiailan Enlis. Mangganganak ka na? Excited na tanong nito. Tumango alya kahit hindi na malpinta ang mukha niya. Tila bigla namang nataranta al Lorenzo. Kuhanin mo yung blue na bag sa closet, naroon na lahat ng kailangan ko para sa panganganak. Kaagad ang tumalma ang asawa. Sa kalagitnaan ng pangingirot ng tiyan ay hindi niya malwasan ang mapangiti lalo na nang makita kung paano matarante si Lorenzo dahil sa excitement sa paglabas ng kanilang anak. Lahat ng sama ng loob at paakit na naramdaman niya ng mga nakalipas na buwan ay tila parang bulang naglaho. Napalitan na Leon ng labis na kasiyahan. Tama nga si Lorenzo, hindi siya magiging maligaya ng lubusan kung ito mismo ay hindi masaya sa sarili nito kahit pamahal nila ang isa't isa. She's glad he was finally able to be happy again and that he found his way back to her. After 12 hours of labor ay isinilang niya ang kanilang baby boy. Lorenzo named him Enzo Mon Madrigal, it was half of their names. Walang pagsidla ng nararamdaman niyang saya. Ngayon ay alam na niya kung bakit pinilit at ipinaglaban ng kanyang ina na magkaroon siya ng sarili niyang buong pamilya. Titingnan niya lang ang asawa at ang anak nila ay makikita na niya ang sagot. Ang pagpapanatili ng buong pamilya ay hindi laging madali, pero isa ito sa pinakamagandang investment na magagawa mo sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagsasama sa isang bubong, tungkol ito sa pagbuo ng koneksyon at tiwala. Minsan hindi payo ang kailangan ng asawa o anak, kundi tenga na handang makinig ng walang panghuhusga. Maging tapat pag-usapan ang mga problema habang maliit pa. Huwag itong palakihin sa pamamagitan ng pagtago o pagtitiis. Maglaan ng quality time. Sa gitna ng pagiging busy sa trabaho o pag-aaral, kailangang may oras na para sa pamilya lang.
Common table, hanggat maaari, sabay-sabay kumain ng hapunan ng walang hawak na cellphone. Family rituals, kahit simpleng panunood ng movie tuwing Sabado o pagpunta sa simbahan pasyalan, malaking bagay ito sa pagbuo ng memories. Matutong magpatawad at humingi ng tawad. Walang perpektong pamilya dahil wala namang perpektong tao. Babaan ang pride, kung ikaw ang nagkamali, aminin ito. Ang paghingi ng tawad ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng pagpapahalaga sa relasyon. Huwag magtanim ng galit. Ang galit ay parang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng bahay. Suportahan ang pangarap ng bawat isa maging cheerleader ng iyong asawa o anak sa kanilang mga mithiin. Magtulungan sa hirap kapag may krisis. Financial o emotional, harapin ito ng magkakasama, hindi nagsisisihan. Tanda ang pamilya ay parang isang halaman. Hindi ito mabubuhay ng mag-isa, kailangan itong diligan ng pagmamahal at alagaan araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta. Mag-iingat po kayong lahat palagi.